Sinisimulan na daw ligawan ni Senator Chis Cudero, Senator Jinggoy, magkapatid na Villar, Senator Loren Legarda to convict VP Sara. That is totally untrue po. Itinanggi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tungol ang mga aligasyong kinokumbinsi umano ni Presiding Officer Chis Escudero ang mga senator judges sa minority bloc na bumoto pabor sa pag-convict kay Vice President Sara Duterte. Ayon pa kay Tungol, premature umano ang anumang pagtatangkang lumikom ng boto dahil matagal pa ang itatakbo ng impeachment proceedings. Samantala, maaring lumampas na di umano sa loob ng Senate Impeachment Courtroom ang labanan sa politika kaugnay ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ng mga aligasyong may mga pagsisikap umanong isinasagawa upang makuha ang 16 na boto na kailangan para siya ay makonvict. Nasa day 16 pa lamang ang Senate impeachment trial at maaari pa itong umabot hanggang sa 72 araw. Ngunit ayon pa sa source na binanggit ng politiko, sinasabing nagsimula na umano ang mga negosasyon kaugnay ng bilang ng mga boto habang tinatansya ng iba't ibang political camp kung sino-sinong senador ang posibleng sumuporta o tumutol sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Sa 24 na miyembro ng Senado, kailangan ng 16 na boto para sa conviction. Ibig sabihin, hindi sapat ang boto ng majority bloc lamang. May 13 senador sa majority at 11 naman sa minority. Kaya maaring maging critical ang boto ng minority bloc sa magiging resulta kung ma-convict o ma-acquit si Vice President Sara Duterte. Gusto ko na malaman, meron na bang reaction si Presiding Officer Chis Escudero doon sa lumabas na report na sinisimulan na daw ligawan ni Senator Chis Escudero, Senator Jinggoy, magkapatid na Villar, Senator Loren Legarda to convict VP Sara? That is totally untrue po. I asked the presiding officer, natawa lang siya. Sabi niya, talaga lang, tinatanong mo pa yan sa akin. So that is completely untrue po na wala pong ganong mga moves on his part. He is busy and his time is taken up by reading and studying the case, both the witness testimony, the number of documents, at saka yung mga resolutions na kailangan niyang ilabas. In a way po nga, parang marami siyang kailangan pang ilabas na resolution dahil sa mga na-cancel na trial dates. So, mas busy po siya gawin yon kesa po mamulitika regarding that. At saka matagal-tagal pa po, sinasabi po natin, if you consider the yung ano na yun, kung totoo, the practicality of it, it's too early for you to actually do that. Dahil, sabi ko nga, 31 days pa to, itong Article 1. Susunod dito, meron pa tayong Article 3, tas meron pang Article 2. So, that will entail mga 90 more days sorry, not 90, mga 50 more days, tapos magpapresenta pa yung defense bago sila magbotohan. So it's still too early, and at the same time yung case of the prosecution, kalahati pa lang rin sila dito sa article na to, sa Article 1. So medyo preposterous yung ganong insinuation by parties. So, anong tingin doon ni Senator Chis Escudero? May plano na i-discredit? Ano yung nakikita niya na intention ng ganong balita? I-discredit yung maganda niyang paghawak sa impeachment trial? Actually, he didn't describe anything to me kung anong tingin niya doon. Parang, nung tinanong ko lang siya, parang ang ano niya lang, bakit mo pa ako tinatanong? Parang alam mo naman na wala namang ganyan. Alam mo naman na hindi totoo yan. So yun lang, parang so preposterous for me to even raise it up to him. So I think ganun din yung iniisip niya na parang it's so preposterous na may ganung issue na logically, practically, hindi siya feasible for the meantime or hindi gagawin ng isang matinong politician to do it this early on.
Pero pwede yung gawin kapag patapos na, sir. O hindi rin, o improper. Hindi yun eh. I don't think hindi ganun si Senator Escudero eh. Parang as you know no, kahit na before laging ini-issue sa kanya yan yung regarding the Senate presidency, ganyan din yung pinalabas na issue. So lumang tugtugin na po yan eh, if you consider it. And any person pwedeng anuman, basta i-allege mo lang parang yan na yan. At yung person na sinasabihan ng ganon, siya ngayon yung nabibigyan ng burden of proof na patunayan yung kanyang innocence on the matter, even wala namang ebidensya, no? At wala siyang kailangan gawin. However, in a court of law, which is logical, ito po dapat sinusunod natin no, sa ating mga araw-araw na paniniwala sa mga lumalabas po na news. Kung sino po nag-allege, siya ang kailangan magpatunay at yung kailangan mag-defend sa sarili niya, yung accused, o yung respondent, walang kailangan gawin. Kung hindi ma-prove yung allegation, he or she can sit pretty there without doing anything because of the presumption of innocence. So lagi po natin kailangan isipin yun na dapat ganon yung mas logical na pag-iisip kesa yung sa kabila na maniniwala kagad tayo sa allegations. Ang problema, parang dating, sir, blind item, walang source. Yes, tama ka po dyan. No? Mahilig po tayo sa ganon eh. Kaya yung mga ganyan, binabrush aside na lang po ng mga senators natin kasi alam naman nila kung ano yung totoo. Last na lang on my part. So on Monday, sir, kung meron ng impeachment trial, ilalabas na ni Presiding Officer Escudero yung pong ruling at warning sa both parties kaugnay ng kanilang mga naging public statement at saka pinopost sa social media. Tama po kayo, Ma'am Selly. Bago po niya basahin at ilabas po yung ruling na yon, kailangan niya po munang marinig si Attorney Amado Ligutan. Bibigyan po ng oras si Attorney Ligutan to respond to the manifestation and accusation of the lead counsel, Attorney Sison. At pagkatapos po nun, baka kung may kailangan ibahin sa ruling niya, base dun sa sinabi ni Attorney Ligutan, baka magkaroon ng konting break para maiba lang po yung draft niya at kung wala naman po yung ine-expect ni presiding officer na sasabihin ni Attorney Ligutan ay yun din yung naisip niya na sasabihin ni Attorney Ligutan, yung ruling niya babasahin niya na po kagad without any more taking a short break. Okay, thank you, Attorney. Salamat po. Thank you po, Ma'am Selly. Attorney, papasok po si Ate Nims. Andyan na po ikaw. Present. Hi, Attorney. Hi. Good morning. Opo, Attorney, tungkol dun sa bank and other financial documents that were submitted by the banks, AMLAC and BIR, kailan po yun ipapa-access sa lawyers ng prosecution and Opo, meron na pong si Attorney Bantug, no, yung ating clerk of court, tsaka si presiding officer, they have already almost completed the inventory at saka po yung pag-examine ng mga, lalo pa yung mga for in-camera examination ni presiding officer, yung mga anti-money laundering council reports po. At magre-release po either in the next week po or the week after that ng ruling po regarding that para po mabigyan na po ng access yung parties kung nakapasa na po doon sa in-camera inspection na yun. Okay. Yung pong BIR and bank documents ay, tama ba, certainly, mapapabigyan ng copy or ipapa-access yun sa both panels. Pero yung sa AMLAC ay depende pa. Yes po, opo. Depende po dun sa last na ruling, yung ruling dun sa in-camera kasi kailangan suriin po ni presiding officer isa-isa yung mga reports na yon. Tapos tinanong niya na rin yung representative ng Anti-Money Laundering Council if there are mga madi-disclose ba yung procedure, yung process, kung paano nila nakuha yung mga information na yon, how they were able to investigate these matters. At kung wala naman pong madi-disclose doon sa papel na report po na yon, ipapayagan na po yung both parties to access it. Yun lang po naman yung concern ng presiding officer, kaya siya nag-in camera para po hindi makakuha ng ideya yung mga ibang tao na may mga ginagawang masama
kung paano ginagawa ng Anti-Money Laundering Council yung pag-iimbestiga sa ating mga bank records para malaman nila kung ano dun yung sakop ng laundering. Okay. And then, dun po sa access naman, tama ba? Hindi naman siya rush kasi dulo pa siya, fourth pa siya na You're correct. itatahak. For Article 2 po. So, katulad nung timeline natin kanina, it will be at the end of the trial po. So, if we consider it, baka yung Article 2 na yon mag-umpisa na po ng Nobyembre o Desyembre. No? Yun lang po sa end ko, attorney. Thank you. Maraming salamat, Ma'am Nympha. Attorney, si Dexter po. Dex, andiyan ka? Good morning. Good morning, Dex. Sorry, hindi kita nasagot Oo kahapon. nga. Oo. Attorney, balikan ko lang yung issue doon sa mga statement ng prosecution. Paano tinitake ng isang korte, isang impeachment court ito, na yung mga counsel ay tila pinagsasabihan or pinupuna ang naging galaw o anumang ginawa ng mga senator judge sa isang trial. Dexter, unang-una hindi ko alam ano yung pinapatunguhan mong statement kasi maraming statements sila, no? Araw-araw yata nagpe-press Oo. briefing Kaugnay sila, po no? So ito- hindi ko alam yung specific na statement na yun, no? Kaugnay ito doon sa pagpuna nila na dapat daw ang isang senator judge dahil nasa konstitusyon kailangang dumalo personally doon sa trial at hindi yung nagmo-monitor lang doon sa isang sulok outside the courtroom. Dahil kailangan nilang makita kung paano daw sumagot ang isang testigo, makikita nila yung kanyang mga facial expressions at hindi yung nandun lang na nakamonitor online. Paano po ito tinitake ng impeachment court? Yung mga ganitong pahayag ng counsel outside the court mismo. Of course, yung impeachment court will consider that matter, no? Dahil may nagmo-monitor naman ang ating branch clerk of court, tsaka yung mga staff po, minomonitor naman yung mga pahayag na yan. At I'm sure kasama yan sa mga papaalalahanan na dun sa ruling ni presiding officer, yung proper decorum ng bawat litigant, pati po ng counsels, when it comes to dealing with the court kasi alam naman po ng lahat ng abogado at na yung meron kaming tinatawag na Code of Professional Responsibility and Accountability at na dapat hindi kami nagsasabi ng anything that will degrade the credibility and the integrity of the court because our overall duty is for justice to be done and for us to strengthen the workings of the court so that the people, kasi officers of the court kami, so that the people will have faith in the justice system, which is kasama dito yung impeachment court. So any matter na nakakasira, any public speech nakakasira doon sa notion na yon na fair, na ginagawa ng korte yung kanyang gawain at ito ay credible at may integrity, ito po ay nakikita sa paglabag na doon sa aming Code of Professional Responsibility and Accountability. So it will be considered by the impeachment court and the presiding officer in his ruling, I'm sure. And at the same time po, no, kailangan rin pong lahat tayo maging maingat sa sinasabi po natin. Kasi po, yung alam naman natin yung ating mga House Prosecutor Panel, sila rin po ay part of the legislative. At kung siguro maaalala nila, ginagawa rin naman po nila yan sa Kongreso na after nila magpa-enter ng attendance doon sa plenary, ay lalabas naman po sila. Meron din po silang Congressman's Lounge doon at doon sila makikipabalik-taktakan sa kanilang mga kasamahang congressman at magsasnack din po at kakain din po. So ganun din po ang Senado dahil nga po doon sa sinabi kong rule on Redix at saka Heinz President na pinapayagan po yung continuing quorum basta po yung ating mga
legislative persons ay nasa vicinity ng Kongreso o ng Senado within the power of either the Speaker or the Senate President or the presiding officer to be called anytime that there needs to be persons in the plenary or in the session. Attorney, kung sa mga regular na korte, ang paghahayag ng anumang statement against sa isang judge ay mako-consider na grave. Paano po ito para sa impeachment court? Lalo't ginawa yung statement outside the court. Oo. Dexter, kung mababasa ninyo, no, meron tayong ABS-CBN versus Ampatuan, meron tayong in regard Chief Justice Sereno, may mga statement din siya doon. Marami rin tayong mga kaso na ng galing sa Korte Suprema na ginagabayan yung lahat ng korte on how to deal with criticisms outside of the court. And medyo stricto po yun, no? And kung makikita po natin ang ating presiding officer and the impeachment court itself, kung magre-resolve yan, lagi po nakabase lamang po yan either sa mga batas na naipasa ng Kongreso o kaya naman po sa mga batas na nakapaloob po sa jurisprudence o yung mga kaso na dinesisyonan ng Korte Suprema. So makakaasa po kayo na galing lang doon ang mga resolution ng ating presiding officer. So ganun kung paano po tinatrato ng Korte Suprema yung ganung mga kritisismo sa kanyang sarili, sa korte, ganun din po ang susundan ng ating impeachment court.